Noong unang panahon, sa sinaunang Greece, may isang music hero na nagngangalang Orpheus. Kilala siya sa kanyang magandang boses at sa pagtugtog ng instrumentong tinatawag na lyre, na parang maliit na alpa. Ang kanyang musika ay kayang akitin ng mga ibon mula sa langit at maging ang mga bato ay napapaluha. Minahal ni Orpheus ang isang magandang diwata, isang espiritu ng kalikasan, na nagngangalang Eurydice. Sila ay lubos na nagmamahalan, at ang kanilang mga araw ay puno ng saya at musika. Ngunit isang malungkot na araw, naganap ang trahedya. Nakagat si Eurydice ng isang makamandag na ahas at namatay. Ang kanyang kaluluwa ay napunta sa underworld, isang madilim na lupain ng mga patay na pinamumunuan ni Haring Hades at Reyna Persephone. Lubos na nalungkot si Orpheus. Hindi niya maiisip ang buhay nang wala siya. Sobrang tindi ng kanyang kalungkutan kaya nagpasya siyang gawin ng isang bagay na walang sinumang nabubuhay ang naglakas loob gawin. Pupunta siya mismo sa underworld at magmamakaawa sa mga Diyos na ibalik si Eurydice. Pumasok siya sa madilim na mga kuweba, mabigat ang kanyang puso, ngunit hawak ang kanyang lyre. Habang naglalakbay siya ng mas malalim, nagsimula siyang tugtugin ang kanyang kaakit-akit na musika. Ang kanyang mga melodya ay lumutang sa malamig, tahimik na mga bulwagan. Ang tatlong ulo na aso, si Cerberus, na karaniwang mabangis, ay marahang umungol at hinayaan siyang dumaan. Ang mga espiritu ng mga patay ay huminto sa kanilang walang katapusang pag-alagala, nakikinig ng may pagkasabik sa kanyang magandang awitin. Maging ang mga Furies, nakakatakot na diyosa ng paghihiganti, ay lumuha. Sa wakas, nakatayo si Orpheus sa harap ng makapangyarihang Haring Hades at kanyang reyna, si Persephone. Nagtugtog siya ng isang awitin na puno ng kalungkutan at pag-ibig na nagpalambot sa kanilang mahigpit na puso. Nagmakaawa siya para sa pagbabalik ni Eurydice, na nangangakong mamahalin siya magpakailanman. Tila ang kanyang musika ay makakatalo sa kamatayan mismo. Naantig sina Hades at Persephone sa kanyang debosyon. Pumayag sila sa kanyang hiling, ngunit may isang ganap na kondisyon. Maaaring sumunod sa iyo si Eurydice, malakas na sabi ni Hades, ngunit kailangan mong maglakad ng una. Hindi mo siya dapat lingunin, kahit minsan, hanggang sa maabot ninyong dalawa ang mundo ng mga buhay, sa ibabaw ng lupa. Kung lilinggan ka, mawawala siya sa iyo magpakailanman. Ito ang patakaran, hindi ito pagsubok ng lakas o katalinuhan, kundi isang pagsubok ng ganap na tiwala at pagtutok sa hinaharap. Labis ang tuwa ni Orpheus. Nangako siyang hindi siya lilinggan. Sinimulan niya ang kanyang mahabang pag-akyat palabas, kasunod si Eurydice ng tahimik sa likod niya. Ang landas ay matarik, madilim, at puno ng mga anino. Narinig ni Orpheus ang sarili niyang mga yapak, at kung minsan, akala niya ay naririnig din niya ang kay Eurydice. Nandyan ba siya? Talaga bang sumusunod siya? Gusto niyang makita ang kanyang mukha, upang malaman na siya ay ligtas. Ngunit naalala niya ang kanyang pangako at nanatiling nakatutok ang kanyang mga mata sa unahan. Ang mga minuto ay parang oras, at ang mga oras ay parang araw. Ang katahimikan sa likod niya ay nakakabahala. Paano kung nadapa siya? Paano kung niloko siya ng mga Diyos? Nagsimula siyang magduda, upang makaramdam ng pagkabalisa. Ang dulo ng underworld, kung saan sumasala ang liwanag mula sa mundo sa itaas, ay sa wakas ay natatanaw. Ramdam niya ang init ng araw sa kanyang balat. Humakbang siya ng isa pa, at isa pa. Halos nakalabas na siya. Akala niya ay narinig niya ang mahinang bulong, o baka hangin lang. Labis na nalugod, at may matinding pagnanais na kumpirmahing nandoon na siya. Sa sandaling tumawid siya sa hangganan patungo sa sikat ng araw, lumingon si Orpheus. At nandoon siya, si Eurydice, nakatayo sa likod niya, isang hakbang na lang mula sa kalayaan. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa loob ng maikling, nakakasakit na sandali. Ngunit habang nagtatagpo ang kanyang mga mata sa kanya, isang paghinga ang lumabas sa kanyang mga labi, at tulad ng usok sa hangin, siya ay hinayla pabalik, na wala magpakailanman sa kadiliman ng underworld. Lumingon si Orpheus. Sa isang iglap na yon, nawasak ang kanyang kinabukasan kay Eurydice. Napakalapit na niya, ngunit ang kanyang paglingon, kahit pa dahil sa pagmamahal at pag-aalala, ay nagkakahalaga sa kanya ng lahat. Natuto siya ng isang kakilakilabot na aral, kung minsan, upang umusad, hindi ka talaga pwedeng lumingon sa iyong iniiwan. Ang landas sa unahan, kahit hindi sigurado, ay ang tanging daan na humahantong sa mga bagong simula. Ang pag-iisip sa nakaraan, gaano man ito kaakit-akit o puno ng pagmamahal, ay maaaring humadlang sa ating kinabukasan. Kaya, tandaan ang trahedyang kwento ni Orpheus. Kapag ikaw ay nasa isang paglalakbay patungo sa isang mas mabuting lugar, huwag kang lumingon, hindi iyon ang iyong daan.
Mag-subscribe sa Filipino Repo para sa mas maraming maalamat na kwento.